Hallelujah, Hallelujah. Hinilang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan na ipagkakaloob sa inyo, ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. Kapistahan po ngayon ni San Matias. Huli ng nahirang na apostol, kapalit ni Judas Iscariote, para mabuo ang 12. Maaaring kasama siya sa 72. Dalawa lang silang pinagpilian. Si Jose na tinatawag ding Barsabas at tinagurian ding Husto at siya, si Matias. Kumpara kay Jose na may marangal na taguring Husto, ibig sabihin, the righteous o upright one. Wala nang karugtong ang pangalan ni Matias. Wala nang ibang tawag sa kanya. Basta Matias lang. Ganon kasimple. Ganon din kasimple ang requirement sa pagpili. Ayon kay Apostol Pedro, kailangang ang makakasama nila ay isa sa mga kasakasama na nila noon sa buong panahong nakipamuhay sa kanila ang Panginoong Hesus. Mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Nagdrolats sila at si Matias ang naging mapalad. Siya ang napabilang sa 12 magpapatuloy ng gawain ng mahal na poong Jesus Nazareno sa sandaigdigan. Yun na lang ang nabanggit tungkol sa kanya sa banal na kasulatan. Naging isa sa 12, wala na. Pagkatapos na mahirang siya, nang sila'y magpalabunutan, namuhay na uli siya ng tahimik.
pero tahimik na naglilingkod hanggang sa huli. Ang pagkakahirang po kay Apostol Matias ay malaking hamon sa atin kung paano natin dinidispose ang ating sarili sa harapan ng Diyos. At kung paano natin inihahanda ang ating sarili sa pagtanggap sa Espiritu Santo. In fairness kay Jose, na hindi napili, hindi naman madali ang umani ng respeto bilang isang upright person, matuwid na tao. Sa Bisaya, matarong ba? Tarong na tao. Dalawa lang itong alam ko na tinatawag na the just. Si James, si Santiago, yung namuno sa pinakaunang konsilyo ng simbahan sa Jerusalem, habang sina Pedro ay nagmimisyon sa ibang lugar. At ito, si Jose. At siguro gaya ni Matias, buong buhay din niyang ginugol ang kanyang enerhiya, ang kanyang mga resources para panatilihing matuwid ang kanyang buhay. Hindi yun madali. Sa isang kasap mata, makakalimot tayo. Na tayo ay matuwid. O nagsusumikap maging matuwid. Pero yung umani ka ng respeto sa sarili mong mga kasama, yun ang pinakamahirap eh. Diba? Yung sarili mong mga kasama ang kilalang kilala ka. At kung kilala ka nilang matuwid, ay siguro nga ikaw ay matuwid. O banal na tao. Siguro katulad ni Jose, si Matias naman ay ginugol din ang kanyang buong buhay sa pagiging obscure o nakatago lang, nasa gilid-gilid, sa isang tabi. Kayo na muna dyan ang mag-shine, ako ay supporting actor lang. At simple lang siya. Nagkataon nga lang na ang ginawa nilang paghirang sa pamamagitan ay palabunutan. Ang ginawa nilang paghirang sa papalit kay Judas Iscariote ay sa pamamagitan ng drolats. At kapag drolats, dalawa lamang ang pinagpipilian, it's either or. Si Jose o siya. Pag ang lumabas ay si Jose, ay di si Jose. Pag ang lumabas ay siya, ay di siya. Pero bago sila nag-drolats, nanalangin muna sila. Hiningi nila ang kalooban ng Diyos. At hindi rin po nangangahulugan na wala ng lugar o gampanin si Jose sa pagpapatuloy ng gawain ng mahal na pong Jesus Nazareno sa sandaigdigan. Pinili ka man o pinagpilian, lahat po tayo'y tinawag sa marangal na gawaing ito. Kanya-kanyang linya po tayo. Kanya-kanyang kaloob na inihahandog natin pabalik sa Diyos. Hindi lahat ay sa pamumuno. Ay imagine kung lahat tayo'y pinuno. At lahat tayo'y righteous. Ay di wala nang pamumunuan. At papayag ba naman ang isang pinuno na righteous din ang ibang pinuno? Makakasigurado ba tayong ganon? Hindi ba niya i-insist na mas righteous siya kaysa sa iba? Sa tingin ko po mga kapatid, ay may wisdom din naman talaga ang ginawa ni na Apostol Pedro. Kumonsulta sila sa karamihan. Sabi ni Simon kanina,
mga 120 daw, may 120 kapatid ang nagkatipon-tipon doon na kinonsulta ni na Pedro. So kumonsulta sila sa karamihan, inihain ang problema, kulang tayo, kailangan natin ng replacement ni Judas. At sama-samang nanalangin. At sama-sama ring nag-come up sa isang solusyon. So mayroon silang consensus na tinatawag. Ang gawin ang dati na nilang ginagawa o yung mga dati nang ginagawa ng kanilang mga ninuno pag nahaharap sa ganitong sitwasyon. Ang tinutukoy ko po ay ang pagpapalabunutan. Nang hinati-hati nila ang lupang pangako sa iba't ibang tribo, palabunutan din yun. At nang piliin nila si Haring Saul mula sa isa pa ring qualified na kandidato, palabunutan din yun. Sa bawat desisyong ating kinakaharap, mga kapatid, mahalaga pong dalhin ito sa panalangin. Hingin ang patnubay ng Espiritu Santo at pakinggan ang kanyang mga panukala, pati na rin ang opinyon ng higit na nakararami. After all, hindi naman tayo ang pipili. Ang sabi po ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo. Sa pagtanggap po natin ng banal na Eucharistia, minamahal kong mga kapatid, hayaan nawa nating magbunga sa atin ang kanyang presensya at manatili ang ating bunga. Mahal na poong Jesus Nazareno, mamunga nawa kami sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili.